tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, at binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa huling-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila ay nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halik kayo, patayin natin," upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kahit siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, ilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 27 tayo na linggo sa namang panahon sa taon na ng ating pagdiriwang. At dito po sa ating mga pagbasa, tayo po ay tinuturuan paano magiging tunay na katiwala. Katiwala lang po tayo ng ating Panginoon. Kaya ang tunay na katiwala ay hindi po nag-abuso at naging matapat at matuwid. Ayon pa sa ng pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Pilipos, Kapitulo 4, verso 6 hanggang 9. Sapagkat inihambing naman ang Israel, ang bayan ng Diyos, ng isang ubasan. Kaya sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 7, ang Israel na ubasan ay tinaniman ng napakaganda na ubas, ngunit ito'y namumunga ng ligaw na ubas dahil hindi sila tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa ating salmo, itong ubasan na ito ay magmula pa sa Ehipto at itinanim ng matuwid, kaya ngayon ay sisirain na sapagkat hindi sila matapat. Ibig sabihin dito, ang tunay na katiwala ay una sa lahat, ang una pong karakter nito ay katapatan. Katapatan na kilanlin na ang Panginoon ay siyang may-ari ng lahat ng buhay natin. Kasi para tayong ubasan. Ang Israel noon ay ubasan, pero lahat ng nanalig sa Panginoon, siya na ang ubasan ngayon. Kailangan na tayo makatiwala
hindi po tayo ang may-ari ng lahat ng nasa atin ngayon. Yan ay galing sa Diyos. Kilalanin siya, at maging matapat tayo na siya ang tunay na Panginoon. Pangalawa, handa po tayong magsakripisyo. Ang sakripisyo na kung saan ipahayag po natin na tayo ay mga katiwala at mga alagad ng Panginoon. At pangatlo, na tayo ay mananalig sa ating Panginoon. Ipinagkatiwala sa atin ang lahat. Kayo mga magulang, ipinagkatiwala ng Diyos ang inyong mga anak. Kayo mga naglilingkod o nagtrabaho, anuman ang klaseng negosyo at trabaho, o kaya kayo'y mga politiko na nasa pamalaan, ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Kailangan kayo maging matapat at mahusay sa pangangalaga upang kayo ay tunay na katiwala ng Panginoon. Kaya kailangan na mayroon tayong panampalataya na buhay. Ito yung pangatlo. Pang-apat, na tayo ay magkaroon ng pananagutan. Lahat ng ating ginagawa, kailangan pananagutan natin. Managot kayo kapag ikaw ay hindi naglingkod ng matapat. Managot kayo kapag ikay magulang na pabaya o irresponsable. Managot kayo kapag ikay namumuno ng bayan o mga opisyal ng lungsod na kayo'y hindi matapat. Managot kayo kung anuman ang inaasahan sa inyo dahil kayo'y naglilingkod o ganito ang iyong trabaho. Kailangan kayong managot. Kaya kailangan atin pong tingnan na tayo'y maging tunay na katiwala ng Panginoon. At panglima, kailangan din nating makikisama. Makikisama tayo sa isa sapagkat isa lang tayong bayan ng Diyos. Isang pamilya ng Diyos. At ang Diyos ay ating Ama. Kailangan tayong magkaroon ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagkatiwala sa isa't isa. At kung mayroon mang gulo, kaya ng nagkagulo ngayon sa Ukraine, may gera ngayon sa Israel, at iba pang mga lugar ay nagkagulo dahil nagkulang tayo sa tunay na pag-unawa. Kinakailangan natin ang pag-unawa upang ang kapayapaan ng Diyos ay siyang maghahari ng ating mga puso. Kailangan natin ang pagmamahal, at ang pagmamahalan nasa bawat tahanan, sa bawat opisina, sa bawat paggawaan o sakahan o saan man tayo. At ang ating mga katutubong mga Pilipino, atin ding igalang at mahalin. At sa ganitong, kung mayroong pagmamahal, mayroon tayong tunay na paggawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ay tunay na katiwala kapag tayo matapat, kapag tayo nananalig, kapag tayo'y gumawa ng mabuti, at tayo'y nagmamahalan sa isa na ating tugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Alamin natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.